Mga katagumpay, alam natin na ang pagiging magulang ay isa ng napakalaking hamon, puno ng sakripisyo, pagmamahal, at walang tigil na pananalangin. Pero paano kung higit pa roon ang maranasan mo? Paano kung sa dalawang magkaibang pagkakataon biglang nawala ang iyong katuwang sa buhay at iniwan kang mag-isang magtaguyod sa iyong pamilya? Sa ating episode ngayon, makakasama natin ang isang babae na tunay na larawan ng lakas at pananampalataya. Siya ay si Enilyn o tinatawag siyang Ate Inday. 2 beses na balo at 2 beses ding hinarap ang hamon ng pagiging solo parent. Pero higit sa lahat, 2 beses din niyang naranasan ang pagtataguyod at pagkalinga ng Diyos sa kanyang buhay. Samahan ninyo kami habang binabalikan ni Enilyn ang kanyang mga pinagdaanan, ang sakit, ang luha, ngunit higit sa lahat, ang mga himala at biyayang kanyang naranasan mula sa Panginoon. Magandang araw, pamilyang tagumpay! Alam niyo po, meron po tayong isang magandang kwento dito po sa Samal Island. Alam po, na-meet ko po ang isang ina na talaga naman napaka-inspiring ng kanyang story. At siya po ay walang iba, nakasama ko na ngayon, Ma'am Lynn Sarmiento. Good afternoon. Magandang hapon po, ma'am. Opo, napakaganda naman po dito. Ang gaganda po ng tanawin. At ang sarap pala tumira po dito, no ho? Nandito po tayo sa Emilia Healing Resort sa Samal Island. Talaga namang, pag ikaw ay nagstay dito talagang makakapag-pray ka talaga na mataimtim at ma-appreciate mo yung creation ng Panginoon. At heal na heal, no? Heal na heal, ayan. Yan, kasama ko si Ma'am Emilia at naging kakwentuhan ko po siya. Alam niyo po ba, napakasarap po ng kanyang mga niluluto. Kasama po ang whole team ng Dimiri Foundation. And hindi na po natin patatagalin. Ano po ang kwento natin dito po sa episode ng Solo Parent. Yan, Ma'am Lynn, paano po ba kayo unang naging solo parent? Ano bang taon at kwento nyo nga sa amin ang mga iba't ibang chapter ng buhay mo at maging inspirasyon po sa ating mga nakikinig ngayon. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Enilyn Sarmiento, single mom. Sa 4 years, single mom po ako. Meron pa akong 5 anak. 2 beses po ako naging single mom. Pero sa awa ni Lord, bless ako na pumunta ako dito sa Samal Island. Dahil kay Madam, na-bless ako na natuto na rin akong kilalanin si Lord. Yan. Opo, ma'am, balikan po natin. Sabi nyo, nabanggit nyo na, 2 beses naging solo parent. Ilang taon po kayo una naging balo or naging solo parent? Ilang taon po muna kayo? Tapos ilang taon po ulit yung sumunod po? Mga ilang years din po? Bali ako po, 2 beses po ako naging solo parent. Pero sa pangalawang beses po, buhay pa yung una ko po. Pero hindi ko akalain na nagsabay sila sa isang, bali ang pizza lang hindi sila nagsabay. Ang buwan pa rin sila. Opo. So talaga pong challenging po sa kwento po ninyo na mahirap po na maging solo parent sa una at sa pangalawa pa po para po talagang parang hindi po ba kayo nagtampo dahil sa Lord, di ba? Iba po nagtatampo, bakit naman ganyan? Hindi na ba pwedeng lumigaya na makumpleto ang pamilya? Pero sabi niyo nga po, iba ang plano ng Diyos. Sa totoo lang po, ma'am, hindi ko sinisi si Lord. Ang akin lang na hindi ko akalain na gano'n ang mangyari sa buhay ko. Kasi dati-rati po, hindi talaga ako nagsisimba. Pagyayain ako ng simba po, sabi ako na, bakit unahin niyang simba-simba na mayroon akong trabaho? Kaya, parang na-lesson learned din ako no na hindi ko akalain na meron na akong mga anak na nagkasakit. Ko akalain na ganun ang mangyari, nag 50-50 doon sa ospital. Kaya sabi ko kay Lord na
Lord, kung ano man ang mangyari, Lord, sa anak ko, Lord, kung pwede lang, Lord, tawagin mo ako, huwag mo kunin ang anak ko. Kasi ako makasalanan, huwag mong damay ang anak ko, sabi ko sa kay Lord. Hindi ko kalain, ma'am, sa 24 hours, buhay pang anak ko. Praise God. Hindi ko kalain yan. Sa lahat ng mga problema ko na dinaanan, doon na ako nakatuto na meron palang Diyos. Meron. Kasi dati-rati, pagyayain ako nila ng Bible study, ayaw ko talaga magsama. Kasi inuuna ko yung mga trabaho ko, panghanap buhay ko. Kasi mahirap maging single mother na paano mo itaguyod ang mga anak mo, naging ikaw na lang. Yun ang iniisip ko palagi ba. Tapos, hindi ako naman magtrabaho, paano na lang? Kaya parang binigyan ako ng lesson ni Lord na parang di ganun yung utak ko ba na andito pa ako sa buhay ko. Yun ang pinapasalamatan ko. Sa pangalawang beses ko, nag-asawa ako ulit. Pero namatay na lang yun, hindi pa kami kasal. Plano pa sana namin. Opo. Eh, hindi ko akalain, ma'am, na kinuha din siya ni Lord. Hindi ko akalain na ang ganda ng pinagsamahan mo. Hindi siya nakaranas na ma-ospital. Hindi siya nakaranas na magkuhan sa akin na ay ganito, magpakuhan tayo, magpapunta tayo ng doktor. Wala. Yun siguro ang lesson learned din sa akin na parang hindi pa ako buo na nagatanggap kay Lord. Ay minsan parang hindi pa sure ba. Binigyan naman ako ng lesson learned ni Lord na nagkaanak kami ng isa. Nagkasakit na naman. Hindi ko kalain yung bata. Simpleng sakit. Nagka-UTI siya, nagka-ubo. Eh, ganun pa rin ang ginawa ko, ma'am. Nung magtrabaho ako, parang nakalimutan ko ng church. Sabi ko, pwede, hindi mo na ako magsali dyan sa inyo kasi ganun pa rin. Simba-simba tayo. Ganun ang bunganga ko, ma'am. Parang binigyan ako ng lesson learned ni Lord na ganun ka pa rin. Parang ang anak ko, may sakit. Hindi ko akalain na pinatayo, hindi makatayo. Sabi ko, Lord, sabi ko sa asawa ko, na noon, yung bata, parang hindi naman siya gumaling. Private ang pinuntahan natin. Sabi ko, pwede, labas natin yan. Sabi ko, labas natin yan. Inuwi ko sa Cotabato sa bahay. Hindi nila alam, ma'am, pagpunta ko ng church. Sabi ko, Lord, pangalawang beses na ito binigay mo sa akin. Ang anak ko, hindi makalako. Sabi ko, bigyan mo ko ng chance na. Bigyan mo ko ng way, Lord, na maglapit ako sa'yo. Tapos yun, nakaiyak ako, ma'am, kasi pag ako sa pintuan, nakita ko yung anak ko naglakad, nagkain. Sabi ko, hindi nila alam na doon ako nagpunta sa church. Nagpigil talaga ako, sorry kay Lord. Kung ano man pagkakamali ko, natawarin ako, Lord. Saka guide ako palagi, Lord. Ilayo ako palagi sa mga tentasyon, lahat ng mga problema. Huwag mo tumigil ng problema, Lord. Sorry kung hindi ako nakapunta sa church. Yan o talaga po daan, Lord, na palapit. Yun, naglaki na ang bata. Tapos, kami pa rin ang partner ko. Ganda ang pinagsamahan namin, mabait siya, mapagmahal. Yun ang masakit na hindi ko akalain. Siya ang kinuha ni Lord sa akin. Sabi ko kay Lord, magpanutulak pa talaga ako sa'yo, Lord. Kaya minsan kung may problema, nakalimutan kita ba? Bakit kita makalimutan, Lord? Sabi ko yung ginauna kong trabaho, Lord, ba? Ay sa mag-Bible study. Ngayon, nawala ng partner ko sa buhay ko. Sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo talaga ako, Lord, ng pag-asa, Lord, na paano ko itaguyod ang mga anak ko, paano ko sila buhayin, paaralin. Praise God. Dumating sa akin si Auntie, bumalik
Yan po yung ating magandang kwento naman po. Ang ganda po ng testing ng Panginoon. First lesson, second lesson, at another trial na nawala po ang inyong partner. Nagtatanong po kayo sa Lord kung paano po mapapalaki at mabubuhay ang dalawang anak na iniwan na inyong lima po sila na, so you are a solo parent, no, sa to 5 children. Ano pa, tama po ba? So ano po kwento? Ito naman po, paano ma'am kayo nakarating dito sa lugar na to? At ano naman po ang sumunod na kabanata pagkatapos po na nawala po ang inyong gusto? Paano naman po kayo nakarating dito sa napakagandang lugar dito po sa Samal Island? Ano naman po ang story na I'm sure na maririnig ng ating mga listeners at ma-inspire po sila? Sa akin lang po, sa pangalawang beses ko na solo parent, palagi kong iniisip kung saan ako magpunta. Opo. Kasi hindi naman basta-basta maging solo parent. Pasalamat lang ako kay Lord kung bakit. Sa tagal ng panahon, more than 30 years, hindi na kami nag-meet ng tita ko. Yun ang naging boss ko ngayon. Nag-thank you talaga ako kay Lord. Bakit nagtagpo kami dalawa? Siguro, ma'am, parang guide siguro kami dalawa no, ibalik ako sa kanya para maturuan ako ng kwan ni Lord, yung mga kwan niya, mga salita, ganun. Nagkaroon po ng divine reconnection. Opo. Wow. Opo. Nagka-connect kami ulit. Yun ang pinagsalamatan ko sa boss ko na sa tagal ng panahon, yung nalaman niya na wala na akong partner, pinabalik niya ako. Dito po sa Emilia Healing Resort. Kung saan po kami ay naroroon ngayon. Opo. So ano po ang ginagawa po ninyo rito? Ako po nagabantay dito ng resort niya. Nagalinis ng mga rooms. Simple na trabaho. Ang malaking pasalamat ko talaga kay Lord na parang ginamit niya si Madam na babalik ako sa kanya. Ganon. Na matuto na akong kilalanin si Lord. At saka nagpasalamat din ako, ma'am, na na-correct lahat ng mga mali ko sa buhay. Dati-dati hindi ko kilala si Lord. Ang gusto ko talaga, ma'am, pera. Yung makatrabaho ako, makapera, makabili ng bigas, mga kailangan ng anak ko. Yun talaga, pero mali yun. Opo. Unahin talaga natin si Lord. Kasi ang tendency po talaga ng mga solo parents ay talagang maghanap ng ikabubuhay para ibigay at suportahan ang kanilang mga anak kahit na hindi na natutulog. Diba po, sa parang gumagawa po tayo ng sarili natin paraan. Pero may paraan pala ang Panginoon. Sige po, kwento niyo po. May paraan talaga ang Panginoon sa akin. Bakit? Nang bumalik na ako dito, parang nawala lang mga problema ko, nawala lahat ang mga stress ko, yung meron akong problema financial, magtaka ka na lang, okay, ganun ba? Tapos, meron pa akong isang problema na yung nag-aaral ang anak ko, malaki ang bayaran sa school, yung bunso ko na isa. Sabi ko kay Pastor, tulungan mo naman ako, Pastor. Sabi ko, may problema ako ngayon. Anak ko mag-aral. And then, meron kaming bayaran. Sabi ko, grabe si Lord. 2 days, may nagtawag sa akin, Manang, okay na ang bayaran. Libre ang anak ko sa 30,000. Grabe na kaya pa. Sabi ko, Lord, thank you.
may Jesus pa pala sa Lord. So, he is our provider. Diba? Naging solo man ikaw na magulang, solo parent, pero parang talaga may kaagapay ka. Oo, marami pang nagsasabi, ma'am, na kasawa pa ba daw ulit. Sabi ko hindi, yan na si Lord sa buhay ko. Ayaw ko na ma-stress pa ako. Ayaw ko na madagdagan pa ang problema. Mas mabuti pa na dito na lang ako sa poder ni Madam. At least, araw-araw kami nag-Bible study. Hanggang na nang malaman mo lahat kung anong mga mali mo, ano ang tama, ano ang mali, gano'n. Opo. So, nakita niyo po yung importance ng Bible study to kahit saan ka man trabaho naroroon. Malaki talaga ang tulong, ma'am. Masaya talaga kung si Lord kasama mo. Opo, at lalo pa, at nakikita po natin ang magagandang tanawin. At mamaya ipapakita po natin sa ating mga tagapanood kung gaano kaganda dito sa lugar na ito. At talagang I really am so thankful, no, kung paano ka pang blessed ng Panginoon. No, meron ka ng resort na kung saan na-enjoy, provided pa ang mga kailangan. At sabi niyo nga po, galing yan kay Lord. Kay Lord. At kamusta naman po ang mga anak, may nag-graduate na po ba? Meron ang Ayan, praise God. Sige po ma'am, sa ating mga televiewers po, lalo na sa mga solo moms, ano po bang pwede niyong mabigay na advice sa mga solo moms na nag-aalala sa kinabukasan nila at sa mga anak nila? Isa lang masasabi ko sa mga solo parent, no? Tiwala lang kayo kay Lord ng buong-buo puso niyo. Walang ibang makatulong sa atin, si Lord lang talaga. Pray tayo araw-araw, kung may problema tayo, si Lord ang usapin natin, hindi yung ibang tao. Kaya siya lang makakatulong sa lahat ng problema natin. Bilang single mother ako, thank you Lord. Taguyod ko mga anak ko, lahat, si Lord ang nag-provide. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Thank you. At of course, syempre may ginamit ang Panginoon para i-bless ka. At ma-enjoy mo po anuman po ang binigay ng Panginoon. Gusto mo pasalamatan, no? Gusto mo man po si Ma'am. Pinasalamatan ko talaga si Madam Gina na ginamit siya ni Lord, na malaking tulong talaga na bigay niya sa atin, lalo na sa mga anak ko. Lahat. Bless masyado si Lord kay Madam Gina. Bigyan mo pa siya ng habang buhay. Ay marami pa siyang tinutulungan, hindi lang ako. Lahat ng mga tao niya sa company niya, lahat tinutulungan niya yan. Kahit na pag-aaral, sa pagkain, lahat, magkasakit, gamit yan siya ni Lord para kami tulungan. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Thank you, Ma'am Lynn. So, sa pamamagitan ng istorya nyo, no, nakita po natin na magtatagumpay ang isang pamilya o solo parent basta kasama si Cristo. Amen. So, thank you very much, Ate Lynn, and God bless you more. At sana po ay magkasama po tayo at marami pong ma-inspire sa buhay mo. Hindi po titigil po tayo i-share ang goodness ng Panginoon. Amen? Thank you very much. Ito po ang Pamilyang Tagumpay na nagsasabi po sa inyo na tagumpay palagi kapag kasama si Kristo. Mga kapamilyang tagumpay, maraming nagtatrabaho sa kumpanya para suportahan ang pamilya. Napakaganda niya na, pero sabi sa aklat ng What's in Your Hand ni Coach Dan Fernandez, maaari rin nating simulan ang paghahanda para sa sariling negosyo, kasabay ng pagtuturo sa pamilya ng tamang values at disiplina.
Habang nag-iipon at nagpaplano, maaari mong isama ang pamilya sa mga hakbang, turuan ang mga anak tungkol sa pagpapahalaga sa pera, pagpaplano at entrepreneurship. Sa ganitong paraan, hindi lang ikaw ang natututo, kundi lumalaki rin ang pamilya mo sa mindset ng responsable at matagumpay na pamumuhay. Basahin ang What's in Your Hands at simulan ang maliit na hakbang ngayon para sa malaking kinabukasan ng buong pamilya. Pamilyang Tagumpay, tagumpay na sabay-sabay kasama ang pamilya at Diyos. Curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book What's in Your Hand by Miss Lan Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. E-message ang Tagumpay It's All Good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for. Sa bawat habang alamin mo anong nasa iyong palad. Hindi madali ang maging single mom. Isang ina na kailangang akuin ang parehong tungkulin ng ama at ina. Sa kabila ng pagod at pagsubok, patuloy silang nagsisilbing lakas, ilaw at inspirasyon ng kanilang mga anak. Kaya dito sa Pamilyang Tagumpay, binibigyang pugay natin ang mga single moms, mga bayani ng tahanan na patuloy na lumalaban para sa mas magandang bukas. Yan ang ay dapat, impormasyon na nagbibigay inspirasyon at gabay para sa mas matagumpay na pamilya. Ang mabuting balita ng Diyos sa buhay ng isang solo parent. Isaiah 41:10-14. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ang kwentong Pamilyang Tagumpay at Mabuting Salita ay hatid sa inyo ng Gimiri Foundation at MX3. Dito ako believe. Mga katagumpay, tunay ngang kahit sa pinakamasakit na yugto ng buhay, ang grasya ng Diyos ay sapat. Ang kwento ni Enelyn ay paalala na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Maraming salamat, Enelyn, sa pagbabahagi na iyong inspirasyon. Ang kanyang buhay ay paalala sa atin na gaano man karaming beses tayong magtapa o masaktan, may Diyos na handang umalalay at bumuhat sa atin. Ang kanyang grasya ay sapat, ang kanyang mga pangako ay tapat, at ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Sa lahat ng mga solo parents na nakikinig ngayon, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang inyong mga luha ay nakikita ng Panginoon. Ang inyong sakripisyo ay hindi malilimutan at ang inyong katapatan ay kanyang gagantimpalaan. Katulad ni Enelyn, maaari kayong maging inspirasyon at liwanag sa iba. Ako po si Abby Trinidad at ito ang Pamilyang Tagumpay. Hanggang sa susunod nating pagkikita, mga katagumpay, manatili tayong matatag sa biyaya at pagmamahal ng Diyos. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook.
And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay. It's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!